Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po yung pangalawang video ko ng bago nating class record na nakabase po sa DepEd Order number 31, Series of 2020. Yung una ko pong video, marami pong nag-comment na mahina daw yung volume, yung boses ko. Kaya ngayon po ay inuulit ko itong class record para po sa mga kumuha, masundan nila itong ginawa kong automated template na pwede pong gamitin natin hanggang high school. Ewan ko po kung pati senior high school ganito na ang gagamitin. Ang pagkakaiba po sa dati, ang dati pong class record na ginagamit natin ay meron pong periodical test. Pero ito pong bago, inalis na po yung periodical test. Written works na lang po at saka performance task na lang ang Kung makikita nyo po dito, hanggang 8 learning areas lang po ang pwede nating ilagay dito. At ito pong itong mga rate po dito sa written works at saka performance test, sample lang po ito. Hindi po ito talaga yung mga percentage o rate po dito. Na-edit po itong mga rate dito. Ipapakita ko po sa inyo kung paano gamitin ang template na ito para makita po natin itong class record ng English. I-click lang po natin itong button, itong red button before the learning area. Ayan po, i-click lang po natin yan. Kung titignan nyo po, ito na po yung kabuuan. Printable po ito sa long band paper. Preview po natin para makita natin ang kabuuan. Naghahang itong laptop. Ayan po. Ito po yung kabuuan. Kung makikita nyo po, meron na rin pong rank dito sa dulo. Ayan na po. Hanggang 12 pong ginawa ko dito na performance task dito. 12. At 12 din po dito sa written works. Automatic na po yan. At maximize ko na po yung number of learners. Kung titignan nyo po dito, hanggang 60 learners po ang pwede nating i-encode dito sa mga lalaki at gayon din po dito sa mga babae. 60 learners din po. Okay? So, tignan po natin. Automatic na po itong computation dito at pwede po nating bawasan. Halimbawa, 10 lang po yung ibinigay natin sa first quarter, pwede po nating alisin yan. Pwede po nating bawasan yan. So, halimbawa po dito sa unang, first itong unang test. Halimbawa, nakalagay tayo, nagkamali tayo, nalagay natin ng 13. Hindi po tatanggapin ang 13. Kasi po, dapat mas maliit po. Smaller than the highest possible score o kaya equal to 10. Yan lang po. So pag lalagyan po natin yan ng 10, ayan po, automatic na po yan. Yan ang automatic na yung result. Gayon din po dito sa task. Ngayon po, kung gusto nating palitan itong rate dito ng written works at performance task at ito pong learning area, kung gusto po nating palitan yan, dito po tayo sa cover sheet magpalit. Napapalitan po yan. Pero para naman po dun sa mga teachers na nagtuturo ng grade 1, kasi po, ang grade 1 po ay walang EPP at saka walang araling panlipunan. Pero dito muna tayo sa EPP, pwede po nating palitan yan. Tignan mo muna natin yung EPP, 70-30 at saka po yan EPP, nakikita natin. So, papalitan po natin yan ng MTB o kaya mother tongue. I-click po natin yan, then na-edit po ito, MTB. So, ito po, gawin na lang natin 50-50. O, halimbawa lang po yan, 50-50. Nalimutan ko na kung ano talaga yung inilalagay dito sa mga subjects. Pero na-edit po yan, wag po kayong mag-alala. So, balikan po natin tignan po natin yung MTB. Ayan po, napalitan na. At na 50-50 na rin po yung rating. In case po na 5 lang ang learners ninyo, maraming extra rows dito,
I-click nyo lang po yung 19, i-hold nyo yung pagka-press ng mouse ninyo, then ipababa ninyo hanggang dito sa dulo ng ayan, hanggang dito po sa 73, then i-right click ninyo, then i-height po, ayan po, 5 na. 5 na yung di 5 na. Pwede po na, gayon din po dito sa mga babae, pwede rin po nating i-hide. So, ito naman for second quarter, i-click lang po natin yan para makita yung second quarter. Ayan. So, dahil po sa, kung grade 1 po, ang grade 1 actually, wala pong English sa, sa first at saka second quarter. Tingnan po natin yung summary. Ayan po. Ito po yung, ito naman po yung summary per quarter ng grades. Ito po yan. Dito po sa grade 1, wala silang English sa first quarter. Ang gagawin lang po dyan, lagyan lang po natin ng X dyan. Automatic po na mawawala na yan. Wala po silang first quarter. O, hindi po affected yung grades dito. Hindi po affected. Then, sa third quarter, wala pa ring English. Yung grade 1, maglagay po tayo ng X dyan. Ayan po. Hindi na 71, ayan po. Hindi rin affected yan. May ranking na rin po yan. Then, tignan po natin yung third quarter. Ayan, meron ng grade 77. So, fourth, may grade na rin 86. So, dito sa Pilipino naman po, dahil ang unang quarter ng grade 1 ay walang Filipino, dapat pwede rin pong burahin ito o hindi burahin, pwede rin. Puntahan po natin yung summary. Dito po sa Filipino, maglagay lang po tayo ng X dyan. Tignan nyo po yan, 71. Pag maglagay po tayo ng X dyan, hindi po maapektuhan yung grades nila. Pero para safe, burahin na lang po yung nakalagay dun sa first quarter. Mas maganda. Ayan po. In case naman po na dahil walang science ang grade 1, dapat po alisin na rin natin itong science dito. Alisin na rin natin yan. Ayan. At dapat po, kung mag-aalis tayo ng science dito sa per quarter, mas maganda po kung dito na aalisin. Papakita ko po sa inyo mamaya. Tignan po muna natin yung final quarter. Ito naman po yung overall summary of grades. Ayan na po. May grades po, 82. Itong Pilipino, 74. Math, 72. Yung science is 60. Ang ano na lang po natin, maglagay na lang po tayo ng X dyan para maalis yung ano. Kung titignan nyo po yan, 65. Naging 65 po yan, dapat po itong learning area na hindi po kasali, maaalis po yung kagaya po ng sinabi ko sa inyo kanina, dito na po natin buburahin dito sa cover sheet. Burahin na po natin yung science dyan. Ayan po. Dapat alisin na natin, balikan natin yon. Ayan. Nagbalik na po sa talagang grades niyan. Ngayon po, may mga teacher naman po na tatlo lang ang itinuturo o 4. Pwede po nating alisin na lang yan. Yung MTB at saka burahin na lang po natin yan. Ito na lang ang English, Filipino, Math, Araling Panlipunan. Tignan po natin. Ayan. Maglagay na lang po tayo dito ng X. Dito sa wala, maglagay na lang po tayo ng X dyan. Then, kung ayaw po nating makita yan, pwede po nating i-hide. I-highlight lang po natin yung column G hanggang I. Then, i-right click natin, then i-hide po natin. Pwede po yung ganyan. Ayan pong magiging itsura ng sheet na ito. Pwede po nating i-hide rin yan. Ayan po. Sana po ay magustuhan ninyo ang template na ito para po sa mga kumuha, sa mga tumangkilik at nagkagusto ng template na ito. Para sa ikagagaan po ng ating trabaho, maraming salamat po sa inyo. At hindi lang po ito ang
makukuha nyo. Kung titignan nyo po yung timeline ko noon pa, 3 taon na ata mahigit itong paggawa ko ng mga automated files. Marami po akong ginawa ng mga na template na pwede po nating gamitin, ipagamit sa ating mga mag-aaral ngayong distance learning. Pwede rin po na ipagamit natin gamit ang kanilang laptop, pwede rin ipagamit ang mga yon, i-print natin at ibigay natin sa sa ating mga mag-aaral. Additional worksheet po yon. Marami po doon na worksheet na ginawa ko. At may mga freebies din po ako na ibinibigay, lalong-lalo na po sa mga magsusubscribe ng bagong channel. May comment po ako doon sa YouTube na link na nakalagay doon sa mga magsusubscribe po sa mga ginagawa ko na spoken word poetry na classic. May link po doon. Kung nakapag-subscribe na po kayo, kung gusto nyo po yung gawa ko, yung mga video ko doon, mag-message lang po kayo. At nasa akin po yung password ng WinRAR file na nandun na maida-download nyo po sa Mediafire. Marami pong doon pwede nyong magamit. May mga resetter pa doon na all-in-one. Saka yung mga template po na magagamit natin. Maraming salamat po sa panunood ninyo. Ang inyong lingkod, Tadeus R. Fernandez, ang admin po ng Passionate Mentors.